Alright, so magandang araw sa iyo and welcome dito sa panibago nating lesson sa ating module number 3. So in this lesson, we will going to talk about how you can compute your delivery fees dyan sa magiging online grocery website mo. So we will going to open up a new cell or a new sheet of Excel. Lastly, we discuss about the supplier price, markup price, and final price. Now, this time, we're going to talk about delivery fees. Paano ba natin kinukompute yung delivery fees? So, gawa tayo dito ng panibagong or open tayo dito sa kabilang sheet and we just need to have or to calculate the average kilometer ng mga tao or yung mga possible customers sa isa-serve mong location. So, what we can do now is we go to, shall we say, sample muna tayo. Kasi kailangan lang natin dito yung, okay, so compute natin by barangay, right? Barangay, and then, ano pa ba? Barangay, and then, we will going to average kilometer, okay? Yan, average kilometer, and then, presyo ng gasolina, no? Gas price, and then sabihin natin ano pa ba? Gas price, and then we will going also we need also to know the average ng kilometer per liter ng sasakyan mo. Okay, kilometer per liter ng sasakyan mo. Alright? So we need to have that one. So, identify muna natin yung ano yung isa-serve na barangay mo. So, shall we say, dito sa barangay kung saan ako nakalocate ngayon, sabihin natin, let's open up a Google Map. And nandito kasi ako ngayon currently sa nirerentahan naming bahay. I'm here at Balyok. Okay, Balyok to bandang south to ng Davao City. So, let's search for Balyok para at least makita ninyo kung saan or gaano kalaki or gaano kalawak. Kasi ma-measure mo kasi dito pa lang sa anong tawag dito sa Google Map yung coverage or yung saan ba, gaano ba kalaki yung barangay na gusto mong i-serve. So for example, like me, I'm here in Balyok. So sabihin natin sa sentro, ito kasi yung sentro, nasa gitna yung sentro ng Balyok. And we can measure the distance. Alright, so shall we say, nandito ako ngayon nakalocate. Okay? So, dito sa gitna. So, sabihin natin, i-measure natin yung distance lang. Estimated distance lang naman. Not necessarily yung exact talaga. So, meron tayong measure distance dito. And we can put it here sa gitna. And then, we can point dito naman. And click that one. So, mga bandang, mga 1 kilometer. Or 2 kilometers pa. 1 kilometer lang. Okay, so mga 1 kilometer, yung 1.22 kilometers na pala to. So mga ganon yung distance na to. So kung kapag i-move natin to, ganito din dito sa baba. Ayan, so mga ganon din, mga 1 kilometer, 1.2, 1 kilometer, or 1.2 kilometers. Alright? So yan yung average na distance from your location now up to the nearest, to the farthest part ng barangay mo. So sabihin natin Balyok ito. Okay? Balyok. And then average kilometer ng Balyok is nasa mga 1.2 kilometers. And then magkano ba yung gas price ngayon? So as of the making of this video, ang gas price natin is nasa mga kung gasolina, so mga 62. So sabihin natin 62 pesos. Right? Then, sabihin natin, yung sasakyan mo is maliit na multicab lang. Sabihin natin, tumatakbo siya ng mga around 12 to 15 kilometers per liter. Sabihin natin, 12 kilometers per liter. Right? So, ngayon, based dito sa 12 kilometer per liter, ilan ba yung sabihin dito, magagastos mo na gasoline, no? Per liter, kung tawag dito, or ilan or magkano ba yung gasolina na magagastos mo kung tatakbo ng 12 km per liter yung sasakyan mo. So, i-divide lang natin yung 1.2 kilometers divided by 12 kilometers. 12 km per liter. So,
Ang formula niyan is this one. I-divide lang natin siya. This one. Right? So, tatakbo. So, yung 1 kilometer na matatakbo ng ng sasakyan ko, I mean, yung 0.1 kilometer na or 0.1 ng liters na kasi ito eh. Okay. 0.1 liters is kaya niyang matakbo yung yung layo nung distansya nung customer. Alright? So, pinaka-farthest. And back and forth, siyempre, mga 0.2. Pero one way lang muna. So, sabihin natin 0.1. So, ang presyo ng gas is 62. So, ita-times natin yan. Equal to this one times. Okay? Multiply natin yan dito sa liter. So, nasa mga 6.2 pesos na to. Okay? So, meaning, yung gastos mo sa gasolina is mga 6 pesos lang. Sabihin natin 10. So, 10 pesos. So, sa Balyok, final price. So, i-ano na lang natin, i-round off natin. So, 10 pesos. Okay? 10 pesos ito. Ito is pesos. Ito naman is pesos. Naka-pesos na to. Okay? So, ni-round off lang natin. So, Balyok. Alright? So, ganun ka mag-compute ng kilometers. So, times 2, back and forth. So, 20 pesos na to. So, pwede mo yang i-average naman later on. So, shall we say, hanap pa tayo ng ibang lugar or ibang barangay. Shall we say, itong Balyok, katabi niya is, sabihin natin, yung katabing barangay pa. For example, ito, Lubugan. Ay, sorry. Tanggalin na natin yung na yan, yung clear measurement tayo. Tapos, itong Lubugan, for example. Okay, tingnan natin. Kung gaano ba kalayo. So, ito yung Lubugan, di ba? And for example, dito yung barangay mo kanina, di ba? Dito tayo nag-measure sa Balyok. So, measure distance na naman tayo sa pinakamalayo. Okay, measure distance tayo. Imumubo lang to. Yan. And then, i-click mo yung pinakamalayong lugar na Lubugan. So, shall we say dito. Yan. So, mga 2 kilometers or hindi ka naman kasi straight line yan eh. Kayo na lang mag-adjust. Kayo na lang mag-estimate talaga. At least, alam mo kung paano siya i-measure. Sabihin natin 2.6 kilometers, sabihin natin 3 kilometers kasi hindi naman straight line yan eh. Galing dito, tatakbo ka dito or ayan, iikot ka pa dito na daan, papunta dito. Right? Sabihin natin mga 3 kilometers yan. So, kung Lubugan ka, kung Lubugan nakatira yung customer mo, ang layo niya is 3 kilometers. So, kopyahin lang natin to, 62, din takbo ng sasakyan mo, 12 km per liter. So, magagastos niya na liter for one way is 0.25 liters or mga 1/4 liters ng gasolina. So, equivalent ng peso niyan is nasa mga 15 pesos or sabihin natin 20 pesos. So, times 2, back and forth, so 40 pesos. O, diba? So, meron ka na ngayong mga average na na delivery fees. So sabihin pa natin, hanap pa tayo ng isang another place. Sabihin natin gusto mong i-serve itong Turil Poblacion. Okay, or crossing by clear measurement natin. Sabihin natin itong Turil Poblacion, gusto mo siyang i-serve. Right? So ganon pa rin. Measure distance tayo. Right? So ito na yung black na dot. So lagay lang natin dito sa sentro ng Balyok. And then, let's click sa pinakamalayo dito. Ayan, so mga 3.9 or 4 kilometers, sabihin natin 5 kilometers. Kasi pa yan eh, hindi naman straight line talaga yung dinadaanan natin. Diba? Hindi naman straight line yung lahat ng daan. Napaliko-liko pa din yon. So sabihin natin, Turil proper. Right? So, ito kung sa barangay mo, ganun din yung gawin mo sa barangay mo. Sa mga barangay na isi-serve mo. Sabihin natin 4 kilometers. 5 kilometers. So, ganun pa rin yung gas price ito. So, ito, kopyahin na lang natin lahat to. Ayan. So, 25 or sabihin natin 26 pesos. So, sabihin natin in one way, 30 pesos. So, back and forth, 60 pesos. Diba? Makukompute mo na yung delivery fee. So, i-average natin yan. Average niyan is pwede mo ilagay dito equal to average of this one. So, nasa mga 40 pesos. So, yan na yung ilalagay mo,
no? Punta na tayo doon sa ating website. So kapag yun yung mga isi-serve mo, so lagay na natin doon sa ating website yan. So paano ba yan ilalagay sa website? Punta ka sa account mo, and then punta ka sa admin account mo. Okay, punta ka dito. And then go to settings. So dito sa settings, andito yung delivery fee. So ilagay mo dito 40